Ola from Barcelona. Paano daw sineselebrate sa Spain ang Valentine's Day? Importante ba talaga siya o dinedend mo lang ng iba? Sa vlog din na ito, dadalhin ko kayo sa isang lugar na sumikat ng dahil sa bongga ng carnival nila. Dito matatagpuan ang nakasabit na donkey sa isang tower at ikukwento ko sa inyo ang istorya. Bibili na rin tayo ng krusa na makulay at makikisali sa isang bonggang salo-salo kung saan nagbayad lang kami ng 8 euros. Sana all! Akala ko talaga naliligaw na kami ni Chef Jama. Napunta kami sa isang daan sa kagubatan na walang sasakyang dumadaan. Pero may mga nakita kaming deer na ikinatuwa ng mga anak ko. And finally, andito na nga tayo sa medyo nakakatakot na building na ito. Dito tayo magstay na 3 araw sa isang apartment na dating monasteryo. Dito sa maliit na village na ito matatagpuan ng isang sanctuary na 567 years old na tinatawag na El Santuario del Miracla. Sa isang lugar na tinatawag din dito sa Spain na El Miracla or The Miracle. Tinatawag ang lugar na ito na The Miracle o El Miracla dahil according sa isang legendary story, isa ang lugar na ito kung saan nagpakita si Virgin Mary sa 2 bata noong taong 1458. Nagtuyo sila ng chapel 1 year later doon mismo sa lugar kung saan siya nakita. At paunti-unti naging isang buong sanctuary na. At dito sa lugar kung saan doon kayo matutulog ay ang dating tirahan ng mga mongha. Medyo creepy ang lugar na ito sa totoo lang. At kapag naiiyak ko sa madaling araw, tinitiis ko na lang. Pero kung mga old buildings with history ang trip mo, i-recommend kong lugar na ito sa'yo. Happy Valentine's Day! Kinabukasan ay Valentine's Day naman. Bago pumunta sa carnival ay mag-aalmusal muna tayo. Pulkas, cheeses, prutas, omelette at kape. Yan lang kasi ang baon namin. Mami na lang kako kami mag-grocery at magluluto na lang for breakfast at dinner para makatipid rin kami. Look, sana all! Dadalhin ko na kayo ngayon sa Solsona, isang maliit na historic city sa probinsya ng Lleida, dito sa Catalonia, Spain. Almost 2 hours din ang biyahe simula Barcelona. Pero okay lang, kita nyo naman ang ganda ng ating dinadaanan. Ito mga pinagagawa namin sa unang araw sa Solsona. Inikot namin na buong sentro at dito nga inapansin ko na todo talagang effort nila sa carnival na ito. Punong-puno ang mga daan na makukulay na dekorasyon na sila mismo ang gumawa. Sa paglalakad napadpad kami sa isang plaza at dito nakita ko na meron nagluluto ng fideos a la casola. Nagpaalam ako kay kuya kung pwede ba silang videohan. Pumayag naman. Nagluto daw siya para sa 400 tao. Kaya tinanong ko, pwede ba kami sumali sa inyo? Ang pagluluto ng fideos sa la casola ay para lang ding paella. Pero sa halip na kanin ay pasta ang gamit nila. Bumili kami ng 4 na ticket, 8 euros per person. Pero talaga nabusog kami, napakagalante. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga pagkain kasama sa menu. Habang hinihintay namin mag-umpisa ang lunch, pumunta kami sa isang bakery. Sumali kasi itong hipag ko sa isang paraffol ng tipas de ro o tain ng donkey. At nanalo siya. Ang tipas de ro ay isa sa sikat na tinapay dito sa Solsona. Ito yung parteng gitna ng donut na binabalutan ng chocolate. Isa din na makulay na kurusan na ito ang bumibida sa lugar na ito tuwing may carnival. Pumili kami ng ilan kasi di pwedeng di namin ito titikman. Meron siyang buo-buong apple jam sa loob na sobrang nagustuhan ni Jana. Tumambay kami sa isang bar habang naghihintay ng tanghalian. Naglalaro ang mga bata sa park at ito namang si Chef Jama ay biglang nawala. Bibili lang daw siya ng ticket for lunch pero pagbalik ay bulaklak na ang dala. Halos nakalimutan ko talaga na Valentine's Day ngayon. Kasi dito sa Catalonia, Spain, parang normal na araw lang talaga siya. Hindi ganun kabonggang celebration ng araw ng puso. Halos hindi nga sineselebrate ng iba. Pero sa shop namin nagbebenta pa rin kami ng cakes na heart shape at ilang flowers made of chocolate. Pero bilang lang talaga. April 23 sa araw na St. George talaga nila sineselebrate ang pag-ibig dito. Kaya today hindi talaga ako nag-expect na may pabulaklak itong asawa ko. Nung unang dating ko dito sa Spain, medyo disappointed ako na binabaliwala lang nila ang araw ng puso. Pero ngayon tanggap ko na meron silang sariling tradisyon at kultura. At hindi rin naman ako pinapabayaan ni Chef Jama. Nung isa-isa na nagdatingan ng mga tao, isa ka na ibinuhos ni Kuya ang pasta. Para nga naman di ma-over ko. Pumili na kami na mauupuan bago pa maubusan. 7 kami pero 4 lang na ticket ang binili namin kasi nabusog na kami kakakain ng tapas kanina. Kasama namin sa bakasyon na ito ang pamilya ng hipag ko para makapag-bonding naman kami at di lang puro trabaho. Sa 8 euros ay binusog nila kami sa fideos a la casola. Kung mabitin daw kami, itaas lang daw namin mga kamay namin dyan at aabutan ulit kami. May kasama ding inihaw na pork sausage at patatas for main course. Inabutan din kami ng ilang pirasong tinapay at flan for dessert. Para siyang leche flan pero wala itong condensed milk. Binigyan din nila ang bawat grupo ng isang boteng sparkling wine na inuwi na lang namin ni Chef Jama. Habang kumakain nga pala kami dyan ay nagpapalaro sila. Nung bandang hapon mas dumami lalo ang mga tao. Maraming palaro hindi lang para sa mga bata pero para na rin sa mga matatanda. Bawat sulok ay may nangyayari. Ikaw na lang ang pipili kung gusto mong makisayo sa mga matatanda o doon sa lugar kung saan nila ina-entertain ng mga bata. Meron ding mga parades o magwaldas ng pera sa malaking peryahan nila. Dito naubos talaga ang baon naming barya. Minimum 4 euros kasi ang bawat rides dito. 2 yung anak ko. 10 oras na kami naglalakad today. Alas 9 na kami nag-decide umuwi ng bahay. Dahil gusto namin makita ang parade kung saan sinasabing lahat ng tao sa Solsona ay nagpa-participate. Iba't ibang costumes na nakakatawa ang nakita ko. Hindi ko na na-video lahat kasi nalobat na itong phone ko.
Every year nila ito ginagawa. Usually ang carnival dito sa Spain around February or early March bago ang Lent season. Kung gusto mo pumunta, i-check mo lang sa Google ang schedule sa mga activity ng Carnaval del Solsona. Kinabukasan rin dito na naman kami. At sasayaw daw kasi mga sikat na higante. Ito talaga pinunta namin dito kasi mahilig sa giants and parades itong mga anak ko. Pero sobrang daming tao, halos wala na kami makita. And umalis na rin kami kasi may baby pa kaming kasama. So nagalit talaga dyan si Jan. Babalik na lang kami bukas kung saan dinededicate nilang isang giant show para lang sa mga bata. Pumunta na lang kami sa isang restaurant sa tabi ng ilog na di naman kalayuan. Celebrate namin magkakasama kami ngayon sa bakasyon ng hipag ko. Gusto pa nga sumunod na biyanan ko today pero nagstay na lang siya sa bahay kasi medyo masama ang pakiramdam niya. Kaya nag-video ko na lang kami. Sobrang saya na naman siya Jama kasi nakakain na naman siya ng paa ng baboy na isa sa favorite dish niya. Bumalik na naman kami sa bayan ng Solsona kasi hindi pwedeng aalis kami na di namin napapakita sa mga bata ang donkey na nakasabit sa isang tower. Dito kasi nakilala ang lugar na ito noong unang panahon. Tinawag ang Solsona na Matarux o Donkey Killer. Bakit? Dahil may ilang tao noong unang panahon na di katalinuhan na isinabit ang donkey at itinaas hanggang sa taas ng tower sa pag-aakalang kayang kainin at linisin ni Donkey ang damot halamang tumutubo sa taas ng tower. Ang ending ay nasakal si Donkey at naihina lang sa takot doon sa taas. Mabilis kumalat ang balita at doon nga binanyagan silang Matarux o Donkey Killer. Kaya itong isa sa most iconic history ng Solsona. Huwag kayong mag-alala, peking donkey lang sinasabi nila dyan. Tinupad namin ang mga pangako namin sa mga bata kinabukasan. Ang makitang sumayo mga sikat na mini giants ng Solsona. May mas malaking version kasi sila niyan. Andito lang ako sa gilid nagmamasid. Bata lang kasi pinapasok nila dyan para walang siksikan. Bumili na rin kami ng tipas durok para ipasulubong kay Lola Marce at sa ilang kamag-anak namin. At tinapos ang bakasyon sa isang restaurant sa Cardon at dumaan sa isang palasyo na natatanong ko lang din dito kanina. At dito na natapos ang vlog ko. Sana suportahan nyo rin ako sa YouTube kung bed nyo ang mga videos ko. So hanggang sa susunod. Adios!